Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Nagadal iti tangatang pakasaknan iti pagtayengan, pagbiyagan, salunat kenda dumapay a pakasaknan dagiti umili. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Serbisyo publiko ang mangidanon ken mangipalawag kadagiti impormasyon ken dakwat ti panagsukisok ang mangiturong iti panakaitag-ay iti panagbiag dagiti umili. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Pagadalan ken rangtay dagiti umili a dumanon iti Mariano Marcos State University ken da dumapay nga ahensya ti gobyerno. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Manggigan oras ti alas 12 papanalauna iti Malem, Miyerkules ken Biyernes iti DWF BAM 954 Radyo Pilipinas Lawag. Alas 11 agpapan alas 12 iti Altaw ti Martes ken Huwebes iti DWNI-FM 91.1 Radyo Karuba Burgos. Ken alas 5 agpapan alas 6 ti bigat ti Huwebes ken Sabado iti DWCI-FM 105.1 Radyo Adyo Piti. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Pagbibinuligan nga idanon kada kayo ti Mariano Marcos State University Extension Directorate, Research and Development, nagduduma a Kolehiyo ti Universidad, Gender and Development, Ilocos Agriculture Aquatic Resources Research and Development Consortium, Provincial ken Local Government Units sa Ilocos Norte, ken dagiti estasyon ti radyo, DWFB Radyo Pilipinas Lawag, DWNI Radyo Karuba Burgos, ken ti DWCI Radyo Adyo Piti. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Pagmanin na pong aldaw iti biyernes tayo amin na sa ngapada. Kumusta kayo manin na po? Kumusta manin iti aldaw yung amin? Sapay ta, adda kayo manin na po kadagita sibay iti radyo makyanan di ngay kada kami iti lasad ti may isang oras iti agtultuli pa na kaidanon di programa ti eskwela iti tangatang tarabay iti pagtingan pagbiyagan salunat kenda dumapay. Manipod po iti Mariano Marcos State University, sang kamay sa kami nga umay kumablaaw, makianding kada kayo. Sapaya po tanapya kayo amin, si pipyaken si kakaradkad, numan pa'y kadagito nga tiyempo apo kat adu dagiti paspasaran, nagduduma nga pasamak iti tumunggal may sa apo, kadagiti daduma, deti African Swine Fever, ti may sa kadagiti kang runaan nga sangsangwon ti Department of Agriculture, dagiti agtaratarakan ti baboy, dagiti municipal agriculture offices, particularly apo kadagiti affected areas. Iti probinsya tayo apo, agtultuloy mo tapo nga panagnato iti kaso iti COVID-19 kat sapay ta arami din tayo apo kas makipagili miyembro iti komunidad arami din tayo apo dagiti anongan tayo mot basit no basit nga kunada ngem no mapagtitipon dakkalabanag iso nga sumuro tayo apo kadagiti health protocols anuroton iti agtultuloy nga panaka control kuma wenno panakalapod iti adada nga panagwaras dagiti nga virus para iti panakasalaknib dagiti salon at tayo datayo nga umili ken kasama ten dagiti taraken tayo nga dingwen gagayem ken kakabsat particularly dagiti taraken tayo nga baboy kada tayo iti COVID-19 virus itultuloy tayo apo iti agaramat iti face mask, face shield, social distancing ken kangrunaan na apo dete saan man pay lang panakaisayang kadagiti mass gatherings nga agtultuloy nga iwarwaragawag dagiti adda iti ngato wenno iti gobyerno apo ta dete ti makita da nga kangrunaan nga
rason no apay nga agtultuloy iti panag nga to iti exposure when dagiti positive cases iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Ken syempre deti African swine fever no dagiti makita tayong pagilasinas simptomas when no karkar na haan nga kadawyan nga makitkita tayo kadagiti taraken tayo nga baboy kakabsat ipakaammo tayo kadagiti maseknan ta iso dati mas makaammo apo no kasano wenno anya DJ mapaspasamak kadagiti taraken tayo. Prevention is better than cure. Nangiganyo apo awan iti agas deti African swine fever agsipod pay lang apo ta very contagious daytoy environmental man direct contact and all others dakkel nga perdisyon apo no iti Cebu Bukela probinsya iti maapektaran alasapay la ko maapot makontainan DJ virus kadagiti affected areas ket babaen iti tulong iti gobyerno dagiti maseknan nga ahensya dagiti naawanan iti tarakon apektaran ket makaabot danto metla ang gagayem ken kakabsat ngem paggaammo tayo ket dagitay ited nga additional livelihood assistance no kwan ket haan nga baboy paylaeng agsipod ta nangiganyo met it takes years nga maparmak maawan DJ virus kadagitay pagtaraknan although ada dagitay isayangkat da nga disinfection to be sure kunada awan pay lang iti taraken nga baboy kadagijay nga areas. So nga alaan anusan tayo apo para iti pagsayaatan tayo amin digitoy agin nanos tayo ken kitaan tayo tumulong tayo iti panakalapod iti panagwaras digitoy nga virus. Okay, once again kadagiti sa amin nga enrollees tayo. Good morning wenno nimbangal daw tayo amin. Sapay ta itultuloy po iti makiandingay kada kami. Again, thank you iti agtultuloy suportayo amin sa nga pada. Our coordinators, digitay group listeners tayo. Digitay kankanayon nga agdengdengag kadagiti nagduduma nga ilili iti probinsya tayo. Digitay grupo, organisasyon apo dagiti Manalon, dagiti agtartarakan ti dingwan ken other enrollees manipod kadagiti ilili iti probinsya ket antabayanan nyo dagiti additional announcements tayo and at the same time no adda dagiti saludsudyo concerns yo pakasaknan iti panagadal tayo apo iti tangatang ipadano nyo matkada tayo tapno iti kastakat numan pay limitado apo iti mobilization tayo kadagiti nga panyempo will try to address dagiti concerns tayo kakabsat ket reminders lang po dagiti evaluation sheets tayo wenno dagiti evaluation forms no adda pay dagiti quizzes nga saan tayo na submit no adda dagiti oras tayo wenno adda pumaspasyar nga dagiti agricultural technologists our partners kadagiti luglugar yo apo itedulatan ta iso dantot mangited kada kami gagayem ken kakabsat if ever no makapaspasyar kami to no medyo na parparbong wenno mas nasaysay ati panayam po apo ket ikarigatan mi iti pumasyar kadagita luglugar okay so again kumusta kayo amin agan anad tayo amin na sangapada salwadan tayo ti salun at tayo kasi ti panang salwad tayo apo iti salon at dagiti adda iti aglawlaw tayo. Then I can kabsat yung manipod iti extension services mercy ganyo iti beneg ti controls kadwa tayo da kabayan may lagawiran kasameten ken ni kabayan Janubien. Iti paningiwanwan kada tayo iti presidente tayo Dr. Shirley C. Agrupis, our station manager Ma'am Sally Calon Hepas. Kumustaan tayo man gaya mamin dagiti beneficiaries tayo apo iti balik probinsya program adda iti 25 I think iti beneg iti food processing panagtaraken iti kalding kastameten tay panagtaraken iti manok dagiti nagsubli apo iti probinsya because of the COVID-19 pandemic affected ket ada na maki tinulong mat apo iti MMSU iti panakaipaay dagiti livelihood assistance apo tapno iti kastakat
makaipa-met iti nayon nga pamastrekan gapuanan pa lang nga po iti epekto deti agda mga paspasaran tayo itata. So again, itatay lang nga po nagalada ka dagiti additional materials kang runaan na deti food cart dagiti food processors. Hello Mang Tessie dita iliti Kurimaw deti may saka deti kaanakan na iti beneficiary apo ka deti balik probinsya program. Okay? So tapniti kas sa makaado tayo po iti muno na nga gundaway ni danon tayon dagiti pagilasinan pakaseknan deti ay African swine fever, ana deti nga sakit, ana deti nga virus, ana dagiti mabalin nga aramiden, kasano iti pannakai waras na, kasano iti treatment na, nga mitatati man intayo idanon ket deti prevention and control. Kasamatan, isaruno tayon to apo, deti pakaseknan apo iti frequently asked questions about African swine fever. Kat as usual, di makadwa tayo kakabsat ket ni Dr. Melvin Bagot, manursuro ken may sa apo isuna nga veterinarian. Iti Mariano Marcos State University, particularly apo iti Agricultural Sciences Department, iti College of Agriculture, Food and Sustainable Development. Ket no, dadagiti additional concerns yu apo, mabalin nyo lang nga ipadanon kadagiti official numbers tayo iti skwala iti tangatang kastameten iti comment box iti FB live tayo or i-message yu apo iti Facebook page, messenger account iti MMSU Extension Directorate. Tapniti kas na makaado tayo apo, intayon idanon ni Doc Melvin para iti dadumapay nga impormasyon pakasignan iti African swine fever. Ano kaya dapat natin gawin? So, isolate yung pig. So, wag mo lang ihawin. Tumawag ng atensyon ng authorities so that they can collect samples. Prevent contact with other pigs. So, kung may baboyan po kayo, may baboy kayo, wag na po kayong pumunta sa mga lugar na infected already because you might not have a direct contact with the baboy pero pwede mong matapakan si virus. Okay, pwede mong madala si virus. And also, if you are coming from areas that are infected already with the viruses, so mag-disinfect ka sa mga sasakyan. So may mga disinfectants naman na nabibili sa mga agri-vet store. Kailangan mong i-spray yung mga tires or mga gulong ng sasakyan nyo and body ng sasakyan nyo. And kung negosyo nyo ay baboy, kung bumibili kayo ng mga baboy, then kailangan nyo i-disinfect regularly yung mga sasakyan ninyo. And if you're a baboy and if you have farm, wag na po kayong magpapasok ng ibang tao, yung tinatawag natin non-essential personnel of the farm. No na po ha, or bawal na po kayong bumisita ng ibang farm. Bawal din kayong magpapasok sa inyong farm. Kahit suking buyer mo pa yan, wag nang magpapasok. I'm so sorry ha, pero if you are still selling and purchasing baboy from the farms, hanggang sa gate ka na lang po muna. Okay? So that is to prevent the spread or the transmission of the virus. Okay? So, wag na pong magpakain ng mga tira-tirang pagkain, especially if karne sa mga baboy, that is what we call swill feeding. Because ito po yung source ng infection dito sa Pilipinas kasi yung nagpo-collect ng mga leftovers sa restaurants, yung mga tirang pagkain, pinakain sa baboy. So, hindi nila alam, infected pala with
Ano kaya dapat natin gawin? For 30 minutes. Mga baboy, di ba? So, hindi nila alam. Pula sa answer. Idi ko ang saludsod pakasiknan apo. And control. Adada dagitay na awat tayo. Ano kaya dapat natin gawin? Kalpasan na po iti dati prevention and control. Adada dagitay na awat tayo idi ko ang saludsod pakasiknan apo iti agtultuloy pa nagwaras iti African swine fever ket iso dati ituloy ni Doc Melvin nga ilawlawag kada tayo itata iti programa tayo iskwala iti tangatang. African swine fever, yung iba clarification po ito. So, i-discuss po natin ulit yung mga topic na kadalasan may mga tanong. So, ito po yung facts natin or frequently asked questions. Alright? So, salamat po sa inyong mga katanungan at I will try po to answer naman at to give you clarifications sa mga tanong po ninyo. Okay, so balikan natin what is African swine fever. This disease is actually only affecting swine. So sa mga baboy lamang po sila at ito po ay dulot ng mga virus. So kung narinig nyo na po yung COVID-19 virus, yun po yung virus na nagdudulot ng sakit sa tao. Sa mga baboy naman, ito yung virus na tinatawag na African swine fever virus. Okay. So kadalasang mga tanong, ano po yung mga clinical signs or symptoms ng mga baboy? Okay? So symptoms po yun pag sa tao kasi pag pumupunta tayo sa mga doktor, tinatanong tayo kung ano yung mga symptoms ng mga sakit natin. But sa mga baboy naman natin, since hindi sila nakakapagsalita, okay, so we call it as clinical signs or ano yung mga senyales na pwedeng pagdudahan natin na may African swine fever virus na yung baboy natin. So first dyan is high fever. So high fever, may chilling yung baboy, nag-chill sila, pula na yung mga mata nila, okay, because mainit yung katawan nila, and loss of appetite. So wala na silang ganang kumain. So, yun yung tinatawag din nating anorexia or hindi na talaga sila kakain. And yung mga nakikita natin sa balat ng baboy, tinatawag nating hemorrhages yan sa skin. Pag hemorrhages, hindi po yan bleeding ng blood. Although, makikita natin na mamumula-mula yung mga baboy natin sa katawan ng baboy. Kahit black yung color ng baboy natin, still you can see na may parte ng katawan niya, especially yung sa ulo, yung sa tenga, sa mga paa, at doon sa parte malapit sa buntot or likuran ng baboy, namumula po iyon. So, hemorrhages yan. And those reddening sa katawan ng baboy, magde-develop yan into bluish or purplish discoloration. So, parang magiging blue na siya, or magiging purple or violet na yung parte ng katawan ng baboy. Hindi lamang sa panlabas na katawan yan, also pag trinay nyong magkatay ng baboy, because hindi nyo alam na African swine fever virus na pala siya,
meron ding mga hemorrhages sa loob ng katawan ng baboy. And usually, namamatay po sila between 2 to 10 days. So, yun yung tinatawag nating mga per acute and acute cases or form ng sakit. Because last time, if nare-remember niyo pa, 4 na forms po iyon. You have the acute, per acute, acute, and subacute, and finally, you have the chronic. Per acute, hindi natin namamalayan, may sakit na pala yung baboy, bigla na lang silang namamatay. Yung acute naman, doon natin nakikita yung mga clinical signs, may mga ubo, may mga sipon ng baboy, namumula yung baboy, namamatay up to 10 days, and subacute to chronic aabot ng 20 to 30 days. Yung mortality naman, tinatawag natin yung mortality, ito yung namamatay yung mga baboy, up to 100% po ito. Yun. Okay? Yung morbidity, yung weak yung baboy, lethargy, so parang wala nang gana yung baboy, 100% din po yun, especially if highly virulent po yung nakatama sa farm ninyo. Alright? And may tanong din kahapon if may vaccine po ba at gamot na available na nabibili for African swine fever virus. Unfortunately po, hindi magandang balita kasi wala pa po tayong mabibiling bakuna sa agri-vet stores at wala din pong gamot for African swine fever. So ito po yung pinaka-common na mga tanong na natanggap natin. So review daw ano yung African swine fever, ano yung ang kadalasang simptomas ng baboy. So yun po, may fever po, may anorexia at wala pong gamot. Alright, so we will clarify that one later. So how is ASF transmitted and spread? Paano nga ba tayong makakakuha ng African swine fever virus ngayon? Although sinabi ko naman na malaki yung virus, hindi siya madaling nadadala ng hangin. Okay? Kasi malaki siya. Pag malaki yung virus, mabigat yung virus. But it can still be transmitted and spread within the farm through direct contact. Ano po yung direct contact? Pag yung isang baboy nakakakuha ng virus ng ESF, pwede siyang ma-spread within the farm through direct contact. So, di ba yung mga baboy naman, magkakatabi lang sila sa isang bahay. So, nasi-spread sila. And aside from direct contact, ingestion of garbage or swill feeding. Ano yung swill feeding? Ito po yung mga tira-tirang pagkain na pinapakain natin sa baboy, especially that leftovers or tira-tirang pagkain ay may mga karne ng baboy which is infected already with the ASF virus. Kasi nga po, hindi po madaling namamatay yung virus kahit niluto nyo na po siya, especially not more than 70 degrees Celsius and at least cooking for 30 minutes. So, hindi po madaling namamatay yung virus. And in addition to that, meron tayong tinatawag na environmental contamination. So, ano po yung environmental contamination? So, lahat po ng mga workers sa farm, yung mga nagtratrabaho sa farm, which is infected already with the virus or the ASF virus, pwede po silang makontaminate, pwede po silang magdala ng mga virus sa iba't ibang lugar, especially pag hindi po tayo nag-disinfect sa kanilang mga gamit. Like for example, yung mga sapatos nila, yung mga tsinelas nila, yung mga clothing or mga damit nila, yung mga sasakyan nila, at yung mga equipment din na contaminated with the virus. So that is why biosecurity is very important. And i-discuss po natin mamaya kung ano po yung biosecurity. So madali lamang po, paano po natratransmit ang virus? First, review natin, direct contact. Then second, bawal po ang pagpapakain ng mga tirang-tirang pagkain sa baboy natin kasi hindi po natin nakikita ang virus, which is possibly infected pala yung tirang pagkain na may karne ng baboy. So, bawal na po yun.
and contaminated premises, yung mga air farms na contaminated na ng virus, and may secretions and excretions na ng mga baboy na may sakit na ng ASF virus. Okay. So, ano po yung secretions and excretions? Right? So, yun po yung mga sipon ng baboy, mga laway ng baboy, mga ihi ng baboy, and mga fecal material or yung mga uo ng baboy. Kasi yung mga personal naman sa farm, naaapakan lamang ang mga iyon. Pag nakaapak na yung mga personal sa farm, na mga contaminated excretions and secretions ng baboy, yun po yung pwede nilang madala sa ibang lugar na may mga baboy din or farms. Okay, so kaya po na-transmit and na-spread po yung virus. Although na-mention ko din last time na pwedeng ticks and biting flies, but good to know na yung mga ticks na yun na pwedeng magdala ng virus is wala po sa Pilipinas. Ito po yung mga kuto na nakikita sa sa Africa and sa Europe. Magandang balita po kasi wala po dito yung mga type na kuto na yun sa ating mga baboy. Yung mga nakikita nating kuto sa mga baboy natin, hindi po yun yung mga kuto na pwedeng mag-transmit ng mga virus for ASF. Okay? So, wala po sa Pilipinas yan. Okay. What is the public health risk of the disease? Kasi may nagtanong po na if kakain po kami ng karne ng baboy na infected with ASF, may public health risk po ba yan? Okay, so magandang balita kasi ASF is not a human health threat. Okay, so hindi po pwede or hindi po tayo maaapektuhan or magkakasakit ng African swine fever. Okay, just in case na nakakain kayo ng karne ng baboy na infected with ASF, wala pong clinical signs or symptoms na maipapakita natin like may fever, may diarrhea, wala po yun. Kasi nga po hindi po tayo affected ng virus. Kasi yung virus, specific lamang po siya sa mga family ng baboy. Okay, the different breeds of baboy, or native pig man yan, wild pigs man yan, they can be infected with the virus. But yung mga tao ay hindi. Okay. So, may tanong din, sir, kasi naman sir, hindi pa confirm na may ASF yung mga baboy namin, pero nakatira kami sa town or lungsod or city or municipality na declared na po na positive yung virus or ASF. Pwede bang katayin na lang namin yung baboy? Kasi wala naman palang epekto ito. Okay, now, may message for that is, if under surveillance kayo, hindi pa namamatay yung baboy ninyo, at saka wala pang results yung lab tests na ginawa sa inyo, huwag po ninyo munang katayin yung baboy. Wait po tayo kung ano po yung advice sa atin ng Municipal Agricultural Office, City Veterinary Office, or the Provincial Veterinary Office. Para po maiwasan natin ang further spread ng virus o ng sakit ng mga baboy na yan. So, okay, so kahit safe naman po kumain ng karne, wag na lang po muna natin katayin yung baboy. Wait po tayo sa results ng surveillance or advice ng baboy. Okay, doon naman sa mga lugar na na-confiscate na and then gusto nyo talagang itago yung baboy nyo kasi sayang naman din yung karne. Now, ito po yun. Nireview ko po yan or diniscuss last time na kahit infected yung baboy nyo, although safe pa namang kainin, pero pag nilagay nyo yan sa freezer, at itatago nyo yan para konsumo ninyo, okay? Meron pa rin po yung virus at hindi namamatay agad yung virus kahit i-freezer nyo pa. Okay? So, aabot po siya ng years or iilang mga taon dyan sa frozen
carcasses or karne ng baboy, hindi po siya madaling namamatay. Ganun po katibay yung mga ASF virus na yan. Okay, so bawal po na ilagay sa freezer kasi nga po, yan po ay isang source ng contamination. So if your area is declared suspected or positive for the virus, it is better to surrender our baboy. Okay, so kahit wala po yung public health risk. Okay, so yung mga nagtatanong, if magkaka-ASF ba ako? Totally hindi po tayo magkaka-ASF. Yung mga baboy lamang po ang magkaka-ASF. Okay, so that is for public health risk. It's none. Alright. Vaccine update, kasi may nagtatanong kahapon, the other day, if may bakuna na po ba against ASF virus? Yes, kaya lang po hindi pa po siya commercially available. Update lang po, under trials pa po ang bakuna na ito galing from US, specifically from Zoetis Drug Company. Hindi pa po siya approved for commercial hindi pa natin mabibili. It's not commercially available yet. It's not approved yet, but under trial pa po siya. Okay? And maganda po ito kasi ang Pilipinas ay nag-apply na po at meron na ding mga farms, yung mga affected farms before na nag-participate po for the trials na mga vaccine. Kaya lang, wala pa pong available na vaccine na pwede nating mabili at ibigay sa ating mga baboy. And take note, in addition to that, wala pong gamot for ASF virus infection. Okay? I hope it's all clear. Prevention naman, meron tayong tinatawag na biosecurity. So, biosecurity, ito po yung pagdi-disinfect natin. And pinaka-importante po na gawin ng mga backyard farmers natin is bawal pong magpapasok ng mga tao na hindi naman po parte sa bahay or not part in our family or nagtratrabaho sa farm natin. And kayo po mismo, if may baboyan po kayo, bawal din po kayong pumunta sa mga lugar or sa mga kaibigan mo na may mga baboy. Kasi hindi po natin alam na may mga baboyan na hindi pa po nagsushow yung clinical signs, may mga ASF virus na pala sila. So, pwede mong madala yung virus or makuha yung virus from other pig farms. And pagbalik mo sa bahay or sa farm mo, pwedeng ma-infect or magka-infection yung mga baboy mo. So that is part of biosecurity. In addition to that, na-mention ko na rin, pwede tayong gumamit ng mga disinfectants. Yung disinfectants, pwede tayong gumawa ng foot bath or yung pwedeng container, hatiin nyo yung container, lagyan nyo ng nabibiling disinfectant sa Agribet, yung may quaternary ammonium plus glutaraldehyde. Tapos doon po tayo before po tayo mag-washing, magpakain sa mga baboy, you wash your feet or your shoes or your footwears doon sa disinfectants. May mga ibang tao na allergic po sila sa disinfectant na yun. So, careful po kayo doon sa paggamit ng disinfectant. Okay? So, try not to touch your skin with the disinfectant. You just use your footwears, especially boots and shoes, doon sa disinfectant. And also, yung mga sasakyan ninyo, pag galing kayo sa mga area na infected already with the virus, pwede kayong gumamit ng disinfectants para ma-spray or i-sprayhan nyo yung mga sasakyan ninyo, especially yung mga gulong. Okay? So, may recommended timpla naman yung mga manufacturer ng mga disinfectants na yon. You just have to read and follow the manufacturer's instruction. Okay, or directions. So, yun po yung part ng biosecurity. And again, no vaccine and treatment. Although it's very difficult to control the transmission, but we can still prevent it
we will just give our best na ma-prevent siya. Una po, if backyard racer po kayo, wag na po kayong magpapasok ng ibang tao. Wag na po kayong pumunta sa ibang piggery farms. And if pumunta man kayo sa wet market, may mga nakatay na baboy doon, yung mga damit ninyo, yung mga tsinelas or sapatos ninyo na ginamit ninyo doon, wag nyo nang gamitin doon mismo sa inyong farm. In that way, pwede po tayong makaiwas sa infection. And bawal na pong magpakain ng mga tira-tirang pagkain, especially if that tirang pagkain is may karne ng baboy. Kasi hindi po natin nakikita yung kalaban. Just like COVID-19, hindi natin nakikita, kaya nag-face shield tayo, nag-face mask tayo. So kung may mga baboyan kayo, wag na po kayo pumunta sa ibang farm or wag magpapasok ng ibang tao sa inyong farm. Okay? And also, no importation. Hindi naman tayo like Philippines, hindi na nag-i-import. May banning na po or banned na po yung mga karne galing sa mga infected na mga countries. Anong pwede natin gawin if in case you are in Paway, if in case you are in Lawag, if in case you are in city of Batak and other towns and municipalities here in Ilocos Norte na wala pang ASF virus, anong pwedeng gawin? Huwag na po kayong pumunta sa mga lugar na infected. If it's necessary really na pumunta kayo doon, pagbalik ninyo, wag muna kayong pumasok sa bahay, but i-disinfect ninyo lahat, yung sasakyan nyo, yung sapatos at damit ninyo, at wag nang isuot doon sa mismong farm ninyo. Okay? And also, I think the different LGUs in Ilocos Norte are doing their best, especially may mga checkpoint, hopefully, na nag-check kung ano man yung laman ng sasakyan. Share ko lang, sa City of Baybay, Leyte, kung saan po ako galing, ay Mabisaya po, galing from Leyte. Nung nag-positive na po yung mga other municipalities sa Leyte, talagang napaka-stricto na po ng City of Baybay. And I'm one of the veterinarians na tumulong na mag-seminar, mag-educate ng mga tao at mga technical people, at talagang nag-lockdown yung City of Baybay. When we say lockdown, wala na po talagang mga sasakyan or mga baboy or sasakyan na may mga baboy or mga baboy na pwedeng bilhin outside Baybay City, Leyte. And hindi na rin po nagbibenta ang Baybay City, Leyte ng mga baboy sa mga karatig na mga municipalities. Okay, so yun po yung ginawa nila. Kung may mga truck na may lechon, kung may mga truck na galing fiesta at may mga daladalang pagkain na may menu na baboy, hindi na po pinapapasok sa Baybay City, Leyte. Kina-confiscate na po lahat ng mga products or mga meat products, mga karne ng baboy, kahit lechon pa po. Kina-confiscate na po. Or else, pwede pa kayong bumalik kung saan po kayo galing, doon ninyo kainin yung lechon ninyo. Okay? And meron din tayong nakikitang mga checkpoint. Doon po sa Baybay City, Leyte, talagang lahat po ng sasakyan na dumadaan, chine-check po nila kung ano yung laman ng sasakyan. Kasi nga po, bawal po ang lahat ng karne ng baboy, especially galing sa mga lugar na positive already with the African swine fever virus. So yun po yung dapat natin gawin. If hindi naman po, talagang mahirap po siyang gawin, malaking trabahong gagawin po siya, maraming taong kakailanganin. Pero as a private individual, pwede po tayong makatulong sa ating government by doing such na hindi na po tayong pwedeng tumanggap ng mga karne ng baboy galing sa areas na infected already with the ASF virus. Kahit masarap na adobo po yan, bawal po yan. Okay? Especially pag may baboy po kayo. Alright. And if may baboyan po kayo, kung
Kunti lang po yung budget for the feeds. Yung commercial feeds lang po kasi yung pwede nating ipakain sa baboy natin ngayon. Pero pwede pa naman tayong gumamit ng mga feedstuff, yung mga produce po natin, yung mga tinatanim natin na pwedeng ihalo sa commercial feeds. But bawal po yung mga pagkain na may karneng baboy. So yun yung tinatawag na swill feeding. So take note po paano nagsimula yung African swine fever infection dito sa Pilipinas. Kasi nga po may mga grupo ng mga farmers na nagkokolekta ng mga tira-tirang pagkain sa restaurant, sa hotel, tapos pinapakain sa baboy, doon po nagsimula ang infection. So, if you want to prevent the infection, commercial feeds na lang po muna tayo. Mahal po yun, pero yun po yung isang magandang pamamaraan para hindi po magkasakit ng ESF virus yung ating mga baboy. And also, pag may mga bisita tayo galing from provinces and other towns na infected with the ESF, yun po sinabi ko kanina, bawal na pong tumanggap ng pagkain or wag niyo na lang po silang i-advise magdala ng karne galing from the infected areas. Kasi nga po, hindi po natin nakikita ang ESF virus. Right? Okay, so may mga tanong pa kasi paano pa po mapiprevent. Okay, so cleaning and disinfection of livestock vehicles. So, power spray po, pinakamagandang gamitin natin. Pag may malalaking farms po kayo, power spray together with the disinfectant sa water ninyo. Disinfectants, hindi po yung Zonrox, chlorine. Pwede po yung quaternary ammonium, iodine, plus glutaraldehyde. Right? Or formalin. May mga halong formalin na po yun. Hindi pure formalin, pero mga mixture of formalin na po yun. And kung may mga gamit po na ginamit sa other farms, huwag nyo na pong gamitin sa inyong farm kasi nga po pwede rin madala yung mga virus sa mga farm equipment or materials na ginagamit pa sa bahay ng baboy or sa pagpa-castrate ng baboy or ginagamit natin doon sa baboyan po natin. Pag ginamit na po yan sa ibang farms, huwag na po natin gamitin or huwag pong magpahiram ng mga gamit ng ating farm doon sa ibang farm. Right? Action of the government, hindi po tayo pinababayaan ng government kasi may nagtatanong, ano po yung ginagawa ng government natin? Actually, marami po. They are doing their best. Isa na dito yung Bantay ASF sa barangay program. 29, I think 26 billion or 29 billion na. So, billions na po yung nagasto ng Pilipinas para po matulungan po yung mga affected na mga lugar and affected ng mga farmers. Okay? May mga bayad naman po if just in case na infected na kayo ng ESF virus. Although it's not 100% compensation, pero at least may tulong po na inaabot yung government. So si BAI ng Department of Agriculture, BAI stands for Bureau of Animal Industry. Meron silang tinatawag na BABES. Ano ba yung BABES? Ito yung banning of importation. So, simula pa naman noon, nung hindi pa nagka-ESF, bawal na talaga mag-import ng karne, yung government, and advice na rin po yung mga importers na bawal na rin. Kaya lang nakapasok lang talaga. So, sa province natin, anong pwede natin gawin? Na-mention ko na, mas maganda po if yung checkpoint sa municipalities natin or sa borders ng province natin is really strict implementation of biosecurity and they really need to check kung ano po yung laman ng sa mga sasakyan. Although mahirap po siyang gawin, madaling sabihin, napakahirap pong gawin kasi kailangan ng tao 24/7 and marami pong sasakyan. So, very laborious po siya pero magandang i-implement para po maiwasan pa rin po ang ESF, especially not whole municipalities or LGUs in Ilocos Norte is affected with the virus. Avoid swill feeding, bawal po pagpapakain ng mga tira-tirang pagkain, blocking entry of virus, yun po yung biosecurity, sinabi ko na, bawal bisita, bawal kang bumisita sa ibang farm. Educating the people, ito po yung ginagawa natin from Mariano Marcos State University. Parang seminar na rin po ito, lecture series para po maiwasan ang African swine fever virus. And of course, if there is
duda or suspected na mga baboy, well, report it immediately to the municipal agricultural office or the city veterinary office or the provincial veterinary office na parang may ESF doon, parang may lagnat yung baboy ko, nagsusuka, may vomiting pag chronic, may diarrhea, especially bloody diarrhea, or yung mga diarrhea na parang may sipon-sipon, na namumula po yung katawan ng baboy ko. So, pwede po bang mag-collect ng samples para to determine if that is ASF? So, yun po yung ginagawa ng ating government ngayon. Okay? So, this is not updated, but the figure or yung mapa ng Pilipinas is updated. And I just want to share you this because I want you to know that there is a movement flow na ginagawa yung government. So, if red po siya, bawal na po siyang magdala ng baboy doon sa green area or yellow area. Pwede lang sa buffer zone, yung mga may pagka-pink na kulay dyan. And the buffer zone, hindi po siya pwedeng magdala ng baboy sa surveillance zone, yung yellow. Unfortunately, parang wala ng yellow. Protected zone, yung hindi total green. Okay? So, yung free zone, pwede pa tayong magtanggap or bumili ng baboy doon sa free zone or yung mga green areas. Okay? Kaya po, yung Mindanao, although infected siya, hindi naman po lahat ng area ng Mindanao is infected with the virus. So, yung mga baboy na galing ng Bukidnon, another part of Mindanao, pwede pa po siyang dalhin sa Luzon. Okay? Kaya lang, unfortunately, dadaan yung baboy sa Leyte. There is a possibility na yun po yung source ng infection. Okay? Leyte, Samar, there is a possibility sa Bicol. Okay, so, kaya lang, hindi tayo pwedeng makapagbawal talaga dyan kasi may national na directives. Pero sa Iloilo naman talagang matibay sila kasi bawal talaga yung pagdaan ng mga baboy dyan papunta sa mga areas kung saan i-deliver. Kaya dyan po yung mensahe dyan kasi may nagtatanong saan po pwedeng magbili ng baboy just in case wala ng baboy dito sa area natin. So ito po yung movement flow ng baboy natin. Right. So ibang ginagawa ng government, merong tinatawag na early warning contingency plan. Matagal na pong ginawa ito. May mga task force and response team na ginawa. Sila po yung magpa-perform ng surveillance. Noon pa man, nung hindi pa dumating sa atin ng ASF, meron na pong mga ganitong mga task force and animal checkpoint. Matagal na po andyan po yan. Kaya lang po dapat may strict implementation talaga kung anong dapat gawin ng ating personnel dyan. And sa Leyte po, maganda po talaga kasi nung first na nagka-infection po yung isang municipality sa Leyte, talagang yung Tacloban City, hindi na sila nagpapapasok ng mga baboy galing from those areas. Okay? Except for those baboy na galing sa Mindanao kasi kumpleto po ng papers at saka vet health certificate. Yung sa iba naman kasi, may picture ako dito, ganito yung ginagawa. So talagang makukol yung attention ng mga personnel. So i-check nila yung mga baboy na yan, kung saan galing. So if in case galing po sa mga lugar na positive with the virus already, bawal na po yung dumaan. So yan po yung ginawa ng province of Leyte before. So may zoning din tayo. So for example, your area is infected already. So white po yan. For example, 1 kilometer radius, yung mga baboy nyo dyan, if confirmed na po ng ASF, kukontain na lang po yan. Bawal na po yung baboy nyo na lumabas sa area na yan, papunta sa 7 kilometer radius, which is the red color. And sa 7 kilometer radius, bawal na rin po silang maglabas ng baboy. Actually, yung whole town naman, pag positive na, bawal nang maglabas ng baboy. Bawal na rin yung movement ng baboy. Although hindi pa naman lahat kakatayin, may surveillance pang gagawin. But for those baboy na positive and shows clinical signs, pwede na siyang i-confiscate ng government natin para humanly euthanize na sila or kakatayin yung baboy at tapos ililibing na sila. So ito yung zoning ng Bureau of Animal Industry na pinapagawa sa different local government units. Right?
So, bawal yung movement ng baboy if may positive case na po sa lugar natin. So, yun po yun. Illegal transport, bawal na po. May test po na ginagawa, may surveillance. Ipapaklose na po yung mga backyard farms, semi-commercial and commercial farms. Ipapaklose na po yun. Kakonfiscate po lahat ng baboy. May quarantine na mangyayari and isolation. Right? And, pag okay na, pag wala ng sakit, siguro mga after several months, pwede nang mag-advise yung government natin na pwede na ulit mag-rear ng mga baboy. Kaya lang po, tinatawag natin na sentinel pigs. If in case your farm can accommodate 100 pigs, 10% lamang po ang pwedeng pwede nating i-repopulate yung baboy natin kasi i-observe pa sila for 6 weeks. And if in case wala na pong clinical signs, then we will wait for the advice of the personnel coming from the higher authority. So yun po yung tinatawag nating repopulation. And update po kung anong ginagawa ng government, Bantay ASF sa barangay program, together with the different veterinarians in private sectors. May RHAG repopulation project na po tayo. Yung program na yan, umabot na po ng 29.6 billion. Right? So malaki po yung tulong na ginagawa ng government. Hindi po tayo pinapabayaan ng government. So I hope yung lecture ko ngayon, I have answered all your questions and all possible questions na nasa mind po ninyo. Thank you po sa lahat ng mga sumaybaybay sa series na ito. Salamat po sa mga taong nagpadala ng question at interest. Kung kailangan niyo po ng assistance, andito lamang po ako sa Mariano Marcos State University. And just write lang po sa aming President Tito and the Dean of CAF-ST. Willing to help po yung extension ng Mariano Marcos State University, the extension office. Again, this is Melvin Bagot and thank you very much po sa inyong atensyon. Salamat po. Keep safe po tayo always, especially with the rising COVID-19 cases and yung pataas na cases po ng ASF. Careful po tayo sa ating mga baboy. Thank you very much po ulit. God bless you po. Tayo pa iti dating og gundaway gagayem ken kakabsat once again sapaya po ta nakaibati kami manena po iti pagpanpanunutan tayo min sa nga pada pakaseknan iti African swine fever salwadan tayo po iti salon at dagiti taraken tayo nga baboy liklikan tayo pa ilang nga po iti gumatang kadagitayhan tayo nga sigurado dagitay processed meat products ta amangan laeng no dagitoy apo ti carrier kadagitay kadagiti nga virus kas na ilawlawag na apo it takes months years nga agbayag DJ virus ket dagitay wagas nga pan nakaiwaras na liklikan tayo dagiti apuhan tayo nga aramidan tapno iti kastaket masalwadan dagiti taraken tayo tapno iti kastaket adda iti mataginayon nga pamastrekan tayo apo kang rona nakadagiti nga tiyempo nga karigat iti panagbiag dagiti kakadwa tayo po nga manalon dagiti sumalog kakabsat nakapudpudot lat tayo iti panyempo iso nga mangitugot tayo apo iti inuman tayo adda iti inuman tayo nga dagos no marik na tayo iti sobrang apudot kalugong pangsarip da iti nakasaksakit nga init apo iso nga sapay ta numan pay kastoy apo iti addang mga kasasaad ti panaway ni tata itultuloy tayo po iti agan-anad para iti salon at tayo amin as sangapada. Itinagan dagiti nakadua iti Benegti Controls kabayan Genobian kabayan may lagawiran iti agtultuloy meta po nga paningiwanwan iti
President tayo Dr. Shirley C. Agrupis, our station manager, Ma'am Sally Calon Hepas, sinakin kabsat chummer siganyo pumakada na po, ket yawis minto manenti panagdengegyo into no umay alawas. Babay na po.